Methods of measuring risk attitude. There are several methods used to measure risk attitude in individual. Their methods aim to assess an individual's propensity to take risks or avoid them. There are some commonly used methods: questionnaire, binary choice tests, ranking tests, and allocate questionnaires. Risk attitude questionnaire asks individuals to rate their agreements or preference for virus system or scenarios related to risk. There are different demands of risk. First is financial, health, social, ethic, and recreational. Financial is market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, and legal risk. Health is something that increases the change of developing disease. Social, such poverty, monetary race, or ethical social isolation. Ethic is complete of interest from corruption and anything that prevent progress as regards to social environment. Recreational, the Binary choice task. In binary choice task, individuals are presented with a series of choices between two options, one risky and one risk-free. By analyzing the choices made, researchers can infer an individual's risk attitude. For example, individuals who constantly choose the risk-free option may be considered risk-averse, while those who constantly choose the risk option may be considered risk-seeking. Ranking task requires individual to rank a set of options based on their preferences. Individual may be asked to rank options with varying levels of risk and expected payoff. By examining the ranking order, researchers can infer an individual risk attitude. So dito sa ranking task is na kay mga options based sa imong mga preferences. Napoy kay kung dito ka sa gusto dako ning dako sweldo pero high risk siya. Pero kung di po ka gusto high risk, dito po ka sa mga gamay-gamay ra sweldo. Pero depende ra gud sa imo kung asa ka gusto ma-assign. Kung gusto ikag kuan dako sweldo dito ka sa kuan high risk. Ug diya po mabase sa researchers og kuan imong attitude. Allocation task. Sa pag-allocate ng mga task, ang layunin ay maghati ng mga gawain sa iba't ibang tao o grupo upang maabot ng isang particular na layunin. Ito ay isang paraan ng pag-organisa ng trabaho at pagtugon sa mga pangangailangan ng proyekto. Ang pag-allocate ng mga task ay maaaring gawin sa pamagitan ng mga sumusunod na paraan. Una, pagtukoy ng mga gawain. Una, kailangan mo nang matukoy ang mga gawain na kailangan gawin. Ito ay maaaring isang listahan ng mga specific na gawain o mga pangkalahatang kategorya ng trabaho. Pangalawa, pagtukoy ng mga tauhan. Pagkatapos ng pagtukoy ng mga gawain, kailangan naman munang magtukoy ang mga tauhan na gagawa ng bawat gawain. Ito ay maaaring batay sa mga kakayahan, karanasan o interest ng bawat isa. Pangatlo, pag-assign ng mga task. Sa bahaging ito, ang bawat gawain ay ibinibigay sa mga tauhan na itinalaga para rito. Mahalaga na malinaw na may paliwanag ang mga responsibilidad at inaasahang resulta para sa bawat task. Pangapat, pagsubaybay at koordinasyon. Matapos ma-assign ang mga task, mahalaga na mayroong regular na pagsubaybay at koordinasyon upang matiyak na natatapos ang mga gawain sa tamang oras at sa tamang paraan. Ito ay maaaring isagawa sa pamagitan ng mga update sa status, pagtanong ng mga katanungan at pagbigay ng tulong kung kinakailangan. Sa pag-allocate ng mga task, mahalaga ang malinaw na komunikasyon at pagkakaroon ng tiwala sa bawat isa. Dapat rin isaalang-alang ang mga kakayahan at limitasyon ng bawat individual upang masigurong ang mga task ay naaayon sa kanilang abilidad.